Ikwento ko sa inyo ngayon ang isang Chinese comedy film na pinamagatang How to Train Our Dragon. Now sit back and enjoy the movie. Si Jackson ay 6 na taong gulang pa lang nang ma-inlove sa kanyang kaklase. Isang araw binigyan niya ito ng marriage certificate. At hiniling na pumirma ang batang babae ay tumanggi, inalok niya ito ng 2 movie tickets para pumayag na maging kanyang asawa. Pinirmahan niya ang papel ngunit ginamit ang tickets para makipag-date sa ibang lalaki. Napakasaklap na mabasted sa napakabatang edad. Meron siyang 5 nakatatandang kapatid na overprotective sa kanya. Pagkatapos siyang makitang masaktan, nangako silang paprotektahan si Jackson sa mga kababaihan. Hanggang sa pagtanda nila after 15 years. Si Jackson ay malaki na ngunit walang privacy mula sa kanyang mga kapatid na babae. Tayo ay pinakilala sa 5 niyang mga kapatid na babae. Ang pinakabatang si Lily ay nasa parehong klase niya. Eto naman si Violet, siya ay miyembro ng archery na madalas niyang gamitin ang kanyang galing para sundin ni Jackson ang lahat ng kanyang iutos. Ang pangatlong kapatid niya naman ay isang computer hacker na nagngangalang Heaven. Hinahack niya ang security system ng paaralan para laging masubaybayan ang kanyang kapatid na lalaki. Ang pangalawa naman sa pinakamatanda ay si Melody. Siya ay isang guro sa eskwelahang pinapasukan ni Jackson. At ang panghuli, ang pinakamatanda na si Sarah, mainitin ang kanyang ulo at kinakatakutan ng lahat sa buong magkakapatid. Ang kanyang mga magulang matagal nang hiwalay kaya naiwan ang lahat ng responsibilidad sa 5 para alagaan ang bunsong si Jackson. Isang araw si Jackson ay pagod na dahil sa laging pagsunod sa kanya ng mga kapatid. Ang kanyang kaibigan ay gumawa ng camouflage suit para hindi siya makita at para makapanilip pumasok siya sa girls' shower room. At nagtago sa isang locker, ngunit siya ay nahuli ng bagong transfer na babae na nagngangalang Meng. At siya ay dinala sa Academic Affairs Office. Walang pakialam si Jackson na masangkot sa anong trouble hanggat hindi ito nalalaman ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos ng klase, siya ay kinakabahan, naglakad pa uwi, umaasang hindi isusumbong ng girlong kapatid na si Melody ang nangyari. Nakahinga siya ng maluwag nang walang nakaalam sa nangyari sa araw na yon. Ngunit habang sila ay kumakain ng hapunan, sinabi ni Melody sa lahat na natagpuan si Jackson sa loob ng girls' locker. Napatingin ang lahat sa nakatatandang kapatid na si Sarah na namumula sa galit. Sa sumunod na eksena, hila-hila nila si Jackson sa sahig papunta sa isang kwarto. Ibinitin siya pati Worry. At tinanong kung ano ang kanyang ginagawa sa locker ng mga babae. Ang mga nakatatandang kapatid ay pinagbawalan siyang maghanap ng kahit na sinong babae. Sa paraang ito ay hindi na ulit siya masasaktan. Sobrang sama ng kanilang pamamaraan, pero alam nilang ito ang makabubuti para kay Jackson. Subalit wala siyang pakialam sa pananaw ng mga kapatid na galit siya sa unang pagkakataon at sinabing kailangan niya ding makipag-date sa babae balang araw. Si Sarah ay hinamon siyang maghanap ng girlfriend na makakasabay sa galing ng kanyang 5 kapatid na babae. Mahirap ang kanilang pinapagawa, ngunit ito ay tinanggap ni Jackson. Sa sumunod na araw, gumawa siya ng isang signboard at inanunsyo sa lahat ng babae ang kanyang pagiging single. Ang kanyang kaibigan ay sinuggest na yayain lumabas ang bagong estudyante na si Meng. Dahil ito ay ang tipong tumutulong sa lahat, siya din ang nakahuli sa kanya sa locker room, kaya't siguro ay may pag-asa siya dito. Isang video ang pinakita sa atin kung saan si Meng ay kusang tumutulong sa mga taong hindi naman nangangailangan ng tulong. Pumayag si Jackson na ligawan siya, ngunit wala siyang karanasan sa pakikipag-usap sa babae, kaya naman ang kanyang kaibigan ay to the rescue. Lumapit siya kay Meng para ipagmayabang si Jackson. Si Jackson ay tinawag niyang biktima ng pagmamalupit at nagsinungaling na ninakawin ang mga organs nito ng mga nakatatandang kapatid. Naawa ng husto si Meng pagkatapos na marinig ang kwento. Naglakad siya palapit kay Jackson para makipagkaibigan, ngunit agad na nagbago ang isip matapos na makita sa malapitan. Biglang kumalat ang balita na isang oso ang nakatakas sa kulungan at inatake ang mga estudyante. Pinakita ni Jackson ang kanyang tapang at nagpanggap na ililigtas ang lahat. Ngunit ang nasabing oso ay isa lang palang stuffed toy. At kahit na laruan ay naitulak siya pababa sa hagdan, dahilan para siya ay dalhin sa ospital. Sa sumunod na eksena, nagising si Jackson at nakitang nagbabantay sa kanyang tabi si Meng. Sinabi niya kay Jackson na gusto niya makipagkaibigan dahil sa awa. Pagkatapos biglang dumating ang 2 sa kanyang mga kapatid at sinimulan ang pambubuli. Dahil hindi siya nag-iingat matapos na makita na galit si Meng. At inutusan silang huminto, silang lahat ay napahinto sa pagkabigla at nagpakilalang girlfriend ni Jackson. Sa bahay, maya-maya siyang tinanong ng kanyang mga kapatid kung meron na ba talaga siyang kasintahan. Ngumingisi lang siya sa mga tanong at hindi nagbibigay ng tiyak na sagot. Hindi napansin ni Jackson na ang nakatatandang kapatid na si Sarah na pala ang nagtatanong. Dahil doon ang magkakapatid ay tinali siya ulit pati Worry. Hindi sila naniniwalang nagawa niyang magkaroon ng girlfriend sa loob lang ng isang araw. Iginiit ni Jackson na siya ay na love at first sight, ngunit hindi ito bumenta sa magkakapatid.
Gayunpaman kailangan pa rin nilang husgahan si Meng kung karapat-dapat ba siya sa bunsong lalaki. Sa sumunod na araw si Violet, Melody at Lily ay pumunta sa eskwelahan na parang makikipaglaban. Nang sila ay makitang magkasama, sinubukang panay ni Violet si Meng, ngunit ito ay napigilan ni Jackson. Napansin ito ni Meng at nagalit sa kanilang pagmamalupit. Nagkatitagan sila at hinamon ng isa't isa. Nang hindi gumana ang paraan ni Violet, kinuha ni Lily ang responsibilidad para sila ay paghiwalayin. Blackmail niya ang lahat ng gwapong lalaki sa paaralan para lapitan si Meng at iyain lumabas. Umaasa siyang mag-aalinlangan si Meng sa nararamdaman para kay Jackson. Pero pati siya ay nabigo sa kanyang plano. Tinulungan ni Jackson si Meng na makalayo sa mga kalalakihan. Habang sila ay tumatakbo sa koridor, nakita sila ni Violet sa kabilang building. At pinyona silang muli, ngunit sa pagkakataong ito, aksidente niyang nataman ang isang bomba na itinapon ng kung sino. Bago siya pamana, ito ay sumabog sa gitna ng paaralan, pero buti na lang ay walang nasaktan. Habang ang lahat ay naguguluhan kung ano ang dahilan ng pagsabog, makikita natin ang isang lalaki sa loob ng chemistry lab na naghahanda pa ng mas maraming pasabog. Hindi klaro ang kanyang motibo, ngunit gusto niyang iligtas si Meng mula kay Violet. Pagkatapos ng sakuna, si Meng at si Jackson ay pumunta sa terrace at kumain ng popsicles. Nalaman ni Jackson na nagpapanggap lang si Meng bilang kanyang kasintahan. Dahil sa awa ng malamang gustong subukang nakawin ng kanyang mga kapatid ang kanyang organs. Hindi niya ito itinama at nagpa siyang magkunwari na ito ay totoo. Sa bahay, si Lily at si Violet ay nahihiyang tinanggap ang kanilang pagkatalo. Ang magaling sa computer na si Heaven naman ang yumako ng responsibilidad na pabagsakin ang reputasyon ni Meng. Nang mangolekta siya ng mga random CCTV footage ni Meng sa paaralan para suran at ipagkalat na siya ay talagang masama. Bago pa niya ito may upload sa internet, biglang nawala ng kuryente ang kanilang bahay. Makikita natin ang parehong lalaki sa chemistry lab habang nasa labas ng kanilang bahay. Siya ang pumutol sa linya ng kuryente para iligtas si Meng. Pero hindi pa rin natin alam ang kanyang tunay na motibo. Habang nasa bahay, ang tatlong magkakapatid ay nabigo at lumuhod sa harap ng kanilang kapatid na si Melody. Siya naman ngayon ang yumako sa responsibilidad para mawala si Meng. Sa sumunod na araw, hinamon niya si Meng sa isang paligsahan. Nagtunggali sila sa isang staring competition. At paramihan ng mga makokolektang goldfish, ito ay parehong napanalunan ni Melody. Naghanda sila sa huling round ng kompetisyon nang biglang dumating si Sarah. Nagpakilala muna siya bago hinamon si Meng sa isang match ng shotgun. Kailangan nilang ihagis ang mabigat na bola at pagpalayuan ng maaabot nito. Gamit ang kanyang natatanging galing, pinalutang ni Sarah ang bola sa gitna ng hangin. Nang siya na ang susunod na hahadyas, kumuha siya ng ibang bola sa stands. Mapapansin natin ang natanggal na pin sa bola at nabunyag na ito ay isang bomba na pwedeng sumabog sa anumang segundo. Napansin ito ni Meng at inagaw ang bola palayo kay Sarah bago elangis papalayo. Nang ito ay sumabog, na-realize ni Sarah na nailigtas ang kanyang buhay. Nagsimula niyang magustuhan si Meng na inirespeto naman ng iba pa niyang mga kapatid. Napatakbo si Jackson sa tuwa at pinasalamatan ng Diyos sa pagdating ni Meng sa kanyang buhay. Sumunod na eksena kung saan si Meng at si Jackson ay makikitang masayang magkasama. Lumabas sila ng ilang beses. At sa wakas ay nagiing ng totoong magkasintahan na kilala at mas lalo pa nilang nagustuhan ang bawat isa. Sa isang romantic date, pumunta sila sa tabing dagat. Pinalipas ang gabi ng magkasama. Sa umaga sila ay naglaro na parang mga bata at niyakap ang bawat isa. Sa lahat ng ito, ang chemist na lalaki pala ay patagong sinusundan ang bawat galaw nila. Ang kanilang pagyayakapan ay mas lalo pang nakadagdag sa kanyang galit. Sa sumunod na araw, si Jackson at ang kanyang pinakabatang kapatid na babae na si Lily ay kumain ng sabay. Pinuksan ni Lily ang lunchbox na may nakatagong bomba. Ang pagsabog ay nagdulot ng pagyanig sa buong eskwelahan. Walang natamong sugat si Jackson. Ngunit si Lily ay kailangang mabigyan ng CPR para bumalik ang kanyang malay. Buti na lang ito'y isang chemical explosion at ang lahat ay ligtas. Na pansin ni Meng si Jackson at ang kanyang mga kapatid habang takot na takot sa nangyari at na-realize kung gaano nila kamahal ang bawat isa. Tumayo siya sa eksena at sinundan naman siya ni Jackson nagkasalubong. Silang dalawa sa hagdan, ngunit hindi na pinansin ni Meng si Jackson. Hindi alam ni Jackson ang dahilan, ngunit hindi niya na tinanong kung ano ang kanyang nagawang mali. Pinalagay ni Meng na ang mga masasamang nangyayari sa kanila ay nagsimula lang nang siya ay magsimulang makipag-date kay Jackson. Iniisip niyang siya ang dahilan at nagpa siya ng lumayo. Paulit-ulit siyang sinusubukang kausapin ni Jackson, ngunit patuloy niya pa rin itong hindi iniintindi. Isang gabi, inulan ng napakalakas ang kanilang bayan. Nasa bahay si Jackson. Sa oras na iyon, nang makita sa balitang mga baang kalsada kanyang naitandaan na si Meng.
ay naiwan sa eskwelahan at hinihintay na humupa ang ulan. Nagmadali siyang pumunta sa eskwelahan at naabutan ng nahihirapan si Meng dahil sa malakas na ulan. Niyakap siya ni Jackson at hiniling na siya makipagbalikan. Ngunit hindi pa rin siya pumayag. Si Meng ay may planong mag-transfer ulit sa ibang paaralan at pinagbawalan si Jackson lumapit hanggang sa araw na siya ay makalipat. Ang soong si Jackson ay nanatili sa ilalim ng ulan sa buong magdamag. Kinaumagahan narinig niya ang taong papalapit galing sa kanyang likuran. Kanyang inakala na ito ay si Meng at agad na niyakap. Ngunit ang estudyanteng ito ay ang lalaking gumagawa ng pasabog. Kinorient niya si Jackson at sabay na dinukot. May party ng gabing iyon sa kanilang paaralan. Ang lahat ay nagsasaya sa mga tugtog at mga palabas habang si Meng naman ay nagmumakmak sa isang sulok. Ang magkakapatid ay kinakabahan dahil hindi nila mahanap si Jackson. Ginawa nila ang kanilang makakaya para siya ay hanapin at nalaman na ang kanyang cellphone ay nasa malapit lang. Pagkatapos ng fireworks display, isang lalaking nakamaskara ang umakyat sa stage. Siya ang kidnapper na nagtali kay Jackson sa isang racket at sinabing ito ay malapit ng lumipad. Tinanong ang kanyang rason kung bakit siya galit na galit. Kanyang ibinunyag na siya ay may gusto kay Meng at lagi niya itong sinusundan. Siya din ang laging nailigtas kay Meng sa mga kapatid ni Jackson. Gayunpaman siya ay hindi napansin at walang ibang minahal si Meng bukod kay Jackson. Ngayon siya ay naririto para maghiganti kay Jackson sa pagnakaw ng sa isa niyang kasiyahan sa buhay. Ang kanyang mga kapatid, si Meng at mga kaibigan ay ginawa ang lahat para mapatigil ang racket sa pag-take off. Matagumpay nila itong nagawa, ngunit napahinto lang nila ito ng ilang segundo. Bago lumipad papalayo, inamin ni Jackson kung gaano niya kamahal si Meng. Sa huli ang racket ay lumipad kasabay si Jackson at namatay sa pagsabog. Sa sumunod na eksena makikita natin si Meng habang nasa harap ng isang puntod. Nag-alay siya dito ng bulaklak at humingi ng pagpapala. Biglang tumalon si Jackson sa frame ng eksena. Dito na reveal na siya ay nasugatan lang sa aksidente at nakaligtas. Maliban sa mga bali sa kamay, ang puntod na kanilang dinalaw ay sa ina ni Meng na matagal ng patay. Sa huling eksena makikita nating dumating ang mga kapatid na babae at muling ginulo si Jackson. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.